Ito yung assistant, siya yung taga-akyat ng puno, taga-putol ng dahon at laglag ng nyog. Nagtanong kasi ako kung merong marunong magputol ng puno ng nyog. Eto si Berto, siya yung nagpresenta. Tignan mo ang equipment niya, isang bolo. Ay, kayo si Berto? Ito sa ano eh. Magkano ang... Yung puno kasi ng nyog, sobrang taas na, nalalaglagan na ng dahon at nyog yung bubong namin. So para ma-save yung bubong, papuputol namin yung puno ng nyog. So ito yung puno ng nyog at ito yung bubong na binabagsakan ng nyog at ng dahon ng nyog. So para ma-save yung bubong, dahil parating binabagsakan, papuputol na lang namin yung puno. Sa kasamaang palad, burara ang kanyang trabaho. Very sloppy siya at nauwi pa sa trahedya at disgrasya. So, ito na nga, umakyat na ng puno ang kanyang assistant at sinimulan na yung pagbabawas ng dahon at ng nyog. Nung una, sa likod niya nababagsak, which is okay. Nung bandang huli, nagiging careless na siya at unti-unti tinatamaan na niya yung bubong namin. So, kaya nga kami kumuha ng hard labor para putulin yung puno, para masalba yung bubong namin. Hindi para bagsakan nila at lalong masira yung bubong. So, kailangan conscious ka at maingat ka na hindi mo tatamaan o babagsakan yung bubong. Lalo't pinag-usapan namin nung simula na ang purpose ay para ma-save itong bubong, kaya kaunting ingat. At eto na ang unang tama sa bubong. So yung ganyang dahon ng nyog, pag nalaglag sa bubong mo, masakit sa bubong yan, mabigat yan. Kung isang beses aksidente, okay lang. Ito na yung pangalawa. Nakput. Trages, direct hit, napakabigat, napakalaki. Yung si Berto, dapat sabihan na yung tao niya. So yan, pangatlong direct hit na napakalakas din. Yun, napapamura ka na gusto mo nang sakalin. Tapos nagpapatay mali siya lang tong si Berto. Yan kasi hirap sa mga labor minsan. Gusto nila ng quick buck, easy money at walang pag-iingat. Bahala na si Batman kung may mga collateral damage. Yan, eto na. Parating na pang-apat na hit. Diba? Kung ikaw yung mastermind si Berto, dapat pagsabihan mo talaga yung tao mo. Kasi sobra na Pero yung nasa utak ng talangkang to, bilisan mo para tapos na. Kunin na natin yung bayad at umalis na tayo. So, nagkaroon pala ng kaunting turingan nung simula. Kasi ang unang kinote niya, 100 daw ang i-charge niya. So natuwa ako sa 100 at willing nga akong bigyan siya kahit 500 pa para sa labor niya. Ngunit sa pag-uusap namin, tinangka niya na turingan ako. So tinaasan niya sa 1,500 tapos naging 1,000. So doon na nagsimula, nagkainisan kami. Sabi ko, grabe ka naman, yung 100 mo naging 1,000, naging 1,500. Pataas ng pataas, dagdag siya ng dagdag ng dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Sabi ko hindi. Kasi tinignan niya ng mabuti bago niya kinote yung 100. Tapos padagdag na ng padagdag nung tumatagal. So clear yung purpose niya ay gatasan lang ako. So nagsarado sana kami sa 600 pero sobrang lugi ako dyan. So naguhugas kamay na siya kung bakit hindi niya kasalanan. Naghahanap siya ng dahilan para ipalong sa amin yung bintang. Kesyo mahina daw talaga yung bubong, wala daw lansang. Kaya mahirap talaga makipag-deal sa mga ganitong tao. Kung kulang sa professionalism, kulang sa ingat. Iba talaga yung ingat mo pag ikaw yung may-ari ng bagay o asset. At iba din yung ugali mo pag hired labor ka lang. Ako, hindi ako professional, pero mas pulido yung trabaho ko sa kanila. Ito, may isang video ko, mas mataas pa yung inakyat ko at nirig ko yung mga puno para hindi bumagsak sa bubong.